Okay na? Oo. Ngayong umaga mga par, tuturo namin sa inyo, yung mga sa mga baguhan lang to ituturo namin sa inyo paano mag-check ng unit. Ito yung unit natin ano. I-check natin kung paano natin mag-check up sa mga baguhan lang to, sa mga baguhan lang. Okay. Ano natin gagawin? Check upin muna natin yung langis. Langis at saka tubig. Ito ngayon yung tubig ng radiator. Titingnan natin kung ayos pa ba yung radiator o ano pa. Yun, although buo pa yung coolant niya, no? Coolant ng coolant pa, oh. Kulay green pa, ibig sabihin coolant pa yan, hindi siya nagbabawas. Susunod naman natin dyan is yung langis. Ito yung mga basic lang na i-check-upin sa tuwing umaga mong check-upin. Ito yung langis. May guide yung langis, may tuldok yan dyan eh. Oh. Ito yung hangganan, ibig sabihin pull. Ito yung pull. Pag nagbawas yan, bumaba yan dyan. Sa empty, ibig sabihin kailangan na magbanto. Ito yung pull. Pag bumaba ng idle dito sa kalahati yan, kailangan mo mabantuan kasi ito yung pull niya. Pag saksak mo niya, pupunasan mo ulit yan. Isasaksak mo ulit yan. Pag saksak, huwag mo hugutin kagad. After mga 5 to 10 seconds, bago mo hugutin siya ulit. Huwag mo hugutin kagad. Pag hugot mo ulit, titingnan mo ulit siya kung nandun pa rin ba. So, although nandito pa rin siya sa tamang gauge. Ayan ang pangalawa. Tapos bago ka umalis dyan, kasi nakabukas yung towel mo, hood mo, sisilipin mo rin yung mga fan belt mo, yung sa alternator, sisilipin mo yan kung buo pa ba yung mga fan belt para isahang anuhan lang kayo. Ang sumunod niyan is yung nung sa bumba, ito sa gitna, sa pinakang table niya. May lagayin din ng langis yan, ito din, chichikapin mo rin yan. Ito may gauge yan hanggang dito. Pag yan ay bumaba na dito sa pinakandulo, ibig sabihin kailangan mo na magbanto. Although ito sira kasi, pero alam namin ang gauge niya kung hanggang saan yan. Sisikapin mo rin yan. Kung wala ka naman nakikitang tagas dyan sa mga equipment sa unit mo, kahit every 3 days, kahit hindi naman araw-araw yan. Pero pag may nakita kang tagas, kailangan obligado ka araw-araw yan. Ang kasunod yan is yung hydraulic, nasa baba. Although yung hydraulic kasi, hindi kailangan ng nakaikom yung arm. Ang hydraulic kasi kailangan nakatuwid yung arm. Meron namang nakabaluktot yung bucket o nakaganyan. Depende yun sa unit ng bako. Ito, kailangan kasi ito sa nakadapan. Dapat mo lahat yan bago mo nakikita yung gauge ng hydraulic. Doon natin malalaman yung mga ano. So, sa ngayon, yun lang muna may tuturo natin ano, kasi magtatrabaho pa tayo. Maraming thank you. Thank you.